Breaking news, asawa ni BP Sara pananagutin ang mga kongresista. Naku po, patay tayo dyan. Delicates ito mga kababayan dahil mga banateros, napuno na. Napuno na talaga ang asawa ni BP Sara Duterte na si Mans Carpio. At ito'y hindi lamang dinaan sa presscon o kaya propaganda tulad ng ginagawa ng mga kongresista at ng ilang mga opisyal ng gobyerno. Ito'y kanyang idinimanda, kinasuhan sa tamang forum which is sa korte at pananagutin ho. At alam nyo dito malaki ang tsansa niya talaga dito na mapakulong itong mga animal na ito. Dahil ang asawa ni BP Sara, kumilos na at nagsampa ng kaso laban sa mga tao'y umano'y gumagamit ng kapangyarihang hindi para hanapin ang katotohanan, kundi para siraan, guluhin at gawing political weapon ang batas. Nako. Kasi ang tanong natin dito mga kababayan, kung legal ang ginagawa nila, bakit parang pilit na palit ang narrative? Bakit kailangan palitan yung director dyan sa AMLAC? Di ba? Bakit may AMLAC, may BSP, may mga kongresista, tila sabay-sabay ang galawan o para bagang nagkukontsaba? Yun nga sinasabi ni Atty. Mans Carpio, yung asawa ni BP. Parang iisang script ang binabasa. Dito papasok ang malaking tanong, investigasyon ba ito o operasyon para gibain si BP Sara? At ang mas matindi mga banateros, kapag ang mismong mga dapat tagapagtanggol ng batas, which is itong mga kongresista, ang pinaghihinalaan mismong gumagamit nito para sa politika. Panoorin natin itong bahagyang ito na kung saan asawa po ni BP Sara Duterte ay nagdemanda po, pasok. Umesbak ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio matapos ibunyag ang kanilang bank transaction sa impeachment hearing. At para sa detalye, nasa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano bang ginagawang hakbang ng mister ni VP Sara? Hindi sa mga oras na ito ay naghahain ng criminal complaint ang asawa ni Vice President Sara Duterte na si Manasseh Carpio dito sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang miyembro ng Kamara. Kabilang sa mga irereklamo sina BSP Governor Eli Remolano Jr., AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura at mga kongresistang sina Jervil Luis Trop, Percy Sendanya, Shell Jokno at Laila De Lima. Nagkataon sa reklamo na nagkunsabahan umano sila upang ilabas ang confidential bank records na protektado ng Anti-Money Laundering Act at Bank Secrecy Law at Data Privacy Act. Irereklamo rin ang umano'y pag-leak ng AMLAC at House Committee on Justice ng iba't ibang pribadong record ng transaksyon, kabilang ang insurance, time deposits, investments at utility payments. Sa panayam ng programang Good Morning Kapatid, iginit ang legal counsel ni Carpio na malinaw na may paglabag dahil private individual daw ang kanyang kliyente. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Kanya magkaroon ng trial by publicity sa mga usapin na yan na bank transactions kuno na nilabas ng AMLAC. Kasi ang ginawa naman ng AMLAC yan, siya mismo nag-summarize. Diba? Tama ba yung sinasummary nila? So hanggat wala pa naman yung kaming kopya niyan, siyempre premature para mag-comment si Atty. Carpio. Pero sa usapin namin, talagang dinideny niya na meron siyang 6 billion o 3 billion ba yan. Hindi, kung babalikan natin sa impeachment hearing nitong nakaraang linggo, isiniwalat ng AMLAC na may 6.7 billion suspicious at covered transactions na konektado sa mag-asawa sa loob ng halos 2 dekada. Sa halaga nito, 4.4 billion ang pumasok sa kanilang accounts at 1.5 billion ang lumabas at 791 million ang hindi matukoy kung inflow o outflow. Ayon sa AMLAC, ang suspicious transactions ay may kahina-hinalang pinagmulan o hindi tugma sa kakayahang pinansyal ng kliyente habang ang covered transactions ay lagpas 500,000 sa isang araw. Iginit ni Carpio na napilitan siyang magsampa ng reklamo upang ipagtanggol ng kanyang asawa at banking community at binigyang diin na ang bank records ay mahigpit na confidential. Tinawag din niya ang umano'y paglabas ng impormasyon bilang black propaganda at political harassment laban sa bise at sa kanilang pamilya. Nikki? Camille, meron na rin bang mga naging pahayag itong mga kakasuhan niyang individual?
Vicky, sabi niyang bayan Representative Percy Sendanya, inaasahan na raw nila ang pagsasampa ng kaso. Giit niya walang nilabag ang AMLAC at mga kongresista. Ito rin ang pananaw ni ML Party List Laila De Lima. Anya hindi sakop ng prohibitions ng Bank Secrecy Law ang impeachment. Kapwa ni Nikaya, Sendanya at De Lima si VP Sara na dumalo sa susunod na impeachment hearing sa April 29. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Nikki. Kaya na naman yung pipilit nila eh. Hindi ko maintindihan. Ano ito mga ito? Mga frustrated senator siguro ito mga ito. Ulit-ulit na lang, Ang tatanga talaga eh. Ganito talaga ka eh. Hindi naman po korte yan para paatinin nyo dyan si VP Sara Duterte. Sa impeachment court, yan. Pero yung sinasabi ninyong Committee on Justice, dyan po ay probable cause pa lang. Dyan pa lang, hinusgahan yun eh. Hindi, linawin natin kasi yan ang paulit-ulit nila sinasabi. Ayaw humarap ka na lang, bla 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 bla. Sandali. Anong sinasabi niyo dyan? Hindi naman korte yan. Hindi naman yan po yung korte na para paharapin niyo dyan si VP Sara Duterte. Doon sa korte, yon. Doon ang tamang forum. Pero dyan, hindi. Kaya napakalaking katarantaduhan yung mga pinagsasabi ninyo. 'Di ba? Hindi naman yan tama na para kayo na lang ay masunod at sabihin ninyo hindi kailangan umatin ni VP Sara Duterte. Hindi ho ganun. Maling-mali ho yan sa totoo lang. Alam nyo yung inaano ninyo kay VP Sara na ganyan na kesyo takot si VP Sara umarap sa Hindi ho kasi ganun yun. Alam mo, may diskarte pagdating sa mga court proceedings. And in this particular case, even if it's impeachment, is still a court pagdating sa Senate. Impeachment court nga ang tawag eh. Diyan, probable cause pa lang ang tinitignan. So, ang focus dapat talaga dyan ay yung mga akusasyon. Di ba? Dapat nga, hindi nga akusasyon na idinidetalye o naghahanap kayo ng ebidensya eh. Hindi dapat yan eh. Ang paghahanap nyo ng ebidensya, pag naipasa nyo na yan, kasi dapat ganito gagawin dyan eh. So, titignan kung may probable cause. Mukhang may probable cause nga. Pagbubutahan na ngayon sa lahat ng mga congressman kung i-impeach na ba si VP Sara Duterte. Pag impeach na sa kanya, impeach na tawag dun eh. At nadala na sa Senado, forthwith agad-agad kailangan respondihan ng Senado at dapat silang na kagad as impeachment court. Doon sa impeachment court, kayo, mga mambabatas na kayo ang tatayong prosecutor. 'Di ba? Kayo so maghanap na kayo ng mga ebidensya ninyo na susuportahan ninyo yung impeachment. Hindi yung ngayon, naghahanap kayo, tapos ihaharap nyo dyan. Pagkaharap nyo dyan, bawal naman i-cross-examine ng abogado ni VP Sara Duterte, bawal naman na i-discuss o pabulaanan, pero gusto ninyong umatin si VP Sara Duterte. Gusto nyo lang mag-isa siya at mapahiya siya sa publiko. Yun yung inyong layunin, di ba? Yan ang inyong goal. Ipahiya lang si VP Sara Duterte para kung umatin siya dyan. Hindi naman utang si VP Sara Duterte katulad ng iba sa inyo. Eto, tingnan naman natin yung mga umalmang congressman. Akala mo naman may alam. Pumalag ang mga kongresista sa pagsasampa ng reklamo ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio. Gate nila, wala silang nilalabag na batas sa pagbusisi sa bank transaction sa mag-asawa. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, may epekto ba itong reklamo sa impeachment hearing laban kay VP Sara? Jiggy, walang epekto itong reklamong isinampa ni Attorney Man Scarpio sa paggulong ng impeachment hearing laban sa kanyang asawang si VP Sara hanggat walang inilalabas ang Korte Suprema na Temporary Restraining Order o TRO, tuloy daw ang impeachment proceedings ng Kamara. Ayon naman kina ML Party List Representative Laila De Lima at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na kabilang po sa mga sinampahan ng patong-patong na reklamo ni Carpio, halatang panghaharas daw ito
at isang classic Duterte move. Sabi ni De Lima at Sendanya, imbes kasi na sagutin, malinaw daw na inililihis ng reklamo yung mahalagang issue tulad ng umano'y unexplained wealth ng bise at hindi pagiging tapat sa kanyang salin. Lumabas po kasi sa impeachment hearing noong Miyerkules na 88 million pesos ang idineklarang net worth ni VP Sara sa kanyang 2024 salin. Pero 6.7 billion pesos yung na-flag na bank transactions ng AMLAC. Pakinggan po natin itong pahayag ni De Lima at Sendanya. Kampante po tayo na hindi yan magpo-prosper dahil wala naman po kaming linalabag na batas. Panglihis lang ito, pandagdag lang ito sa mga kaso ng mga final na nila sa Supreme Court. But I don't feel at all intimidated. To me, it's Intimidated. harassment. Ang tawag ko sa To me, it's harassment. It's intimidated. Kaso na to, mema. Mema siya kasi nga nadiin na sila na Kala kong kaso na to, bakla. Mema daw. Buo, tama naman kayo. Ang kaso na to, mema. Mema kayo. May masabi lang kayo. Diba? ebidensya, may masabi lang, may exemption talaga pagdating sa impeachment cases sa Pero nakasulat doon, court, impeachment, court. Hindi dyan. coverage na bank secrecy law. Pili ko nga, this is their way na balikan kami. Abay, dapat naman talaga kayong balikan. Marian, pinapaliwanag kanina ni Attorney Danao, yung abogado ni Attorney Man Scarpio, na hindi dapat sinali o ni-reveal yung bank records, kung ano man, yung bank records ni Attorney Carpio dahil nasa pribadong sektor siya. Yun ang punto nila kanina. At ano ang papaano ito na dapat nga ay hindi daw dapat sinapubliko? Bago nga yan, bukod kina De Lima at Sendanya, naharap din sa reklamo sina House Justice Committee Chairperson Jervy Luistro at Akbayan Party List Representative Shell Jokno. Anila malinaw daw na exempted sa bank secrecy law ang anumang impeachment case. Narito pa yung pahayag ni Congressman Jokno. Ang binigay sa amin na kapangyarihan ay mismo galing sa ating konstitusyon na mag-conduct ng hearing at mismo sa rules ng House ay meron tayong power to compel production of documents and witnesses. Jiggy, ayon pa nga kay Congressman Jokno at Congresswoman De Lima, bagamat si VP Sara lamang impeachable official, pero asawa po niya si Attorney Man Scarpio. Ibig po sabihin, conjugal po yung kanila pong mga pag-aari, kaya dapat daw po tignan din yung kanyang mga ari-arian. At sabi pa nga ni Luistro, nakasaad po sa bank secrecy law na ang impeachment ay hindi saklaw ang confidentiality of bank deposits. Dagdag pa niya, tila pag-amin ng sinampang reklamo na totoo yung AMLAC reports. Nakatuon daw po kasi itong demanda sa teknikalidad ng paglalabas ng dokumento at hindi po pinabubulaanan yung nilalaman ng AMLAC reports. Nanindigan din si Luistro na naayon sa konstitusyon at mga patakaran sa Kamara ang pagtalakay sa report ng AMLAC lalo na sa usapin ng impeachment. Jiggy. At may sagot na ba yung AMLAC o BSP dito sa reklamo ni Attorney Carpio? Jiggy, wala pa raw natatanggap na kopya ng reklamo itong BSP pero handa raw silang sumagot dito sa tamang forum. Iginit din po nila na patuloy yung ginagampanan nila nga ng BSP at ng AMLAC yung kanilang tungkulin ng naayon sa batas. At Jiggy, sa Miyerkules nga po, April 29, muling gugulong ang impeachment hearing laban sa bise para naman talakayin ang aligasyon ng grave threats o yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Ayan na. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Marian Enriquez. Siyempre, kailangan na naman nilang dagdagan. Una, yung kay Madriaga, palpak. Etong pangalawa, palpak na naman yung kasi napahiya sila doon sa sinasabi nilang total amount ng pera ni BP Sara Duterte 6.7. Ang linaw po, kung talagang may alam ka at kung matalino ka at bukas ang isipan mo, hindi po ito total amount. This is a total transaction. Transaction po ito, hindi po ito amount ng pera ni BP Sara Duterte. So diyan pa lang, napahiya na sila. Ngayon, eto na.
Yung pangatlo na, syempre, hindi sila papayag. Talo sila palagi eh. Ha? Ano na eh, 2-0 na eh. Panalo si VP Sara Duterte. Eh, ngayon, kailangan nilang palagan pa. So, ano gagawin nila? Eto na yun. Papasok na ngayon dito yung di umanong pagbabanta daw ni VP Sara Duterte. Oh. Alam mo, matindi ito eh. Alam mo kung bakit? Kahit yung NBI director, yung, alam mo, yung NBI director ngayon, siya yung bagong Tory. Yung gagawin ng lahat para pumaldo. Hindi ako nagsabi nung paldo. Yung asawa ni Tory nagsabi nung paldo. Di ba? Gagawin ang lahat para pumaldo. Di ba? Ganun ka rin ba, director, director Bitter? Bitter to kasi nawala sa PDP to eh. Oh. Kaya ngayon, tila naghahanap sila ng issue tungkol dito kay VP Sara Duterte at issue na nga ito yung pagsasampa daw ng NBI tungkol dito sa banta daw ni VP Sara Duterte no sa press con.